So kung tinuod man yun, basahon mo sa Exodus, grabe, galakaw ka, galakaw. Wala kay panahon sa pag-garden, wala kay panahon sa unsa pay imong himuon nina. Kay naglakaw mo, adlaw, pahulay ra gamay ng gabi, lakaw na pod. Pero giunsa pag-provide sa Ginoo in 40 years. 40 years. Giprovidean sa Ginoo ang ilahang panginahanglan. Tubig, bisag nagmagulbol sila, pero tagaan gihapon sa Ginoo. Panahon nga mukaon sila og karne kay kakaunog karne, murag kaon gitagaan po sila sa Ginoo. So diyan mo makita ba nga once di ay siya nga mo promise, labi na pabor sa iyahang katawhan, nagyud ang advantage. Nagyud ang advantage. Tinuod na mahinumdom ka na sa panahon sa kagutom sa tibok kalibutan, kinsay gigamit sa Dios? Lain tao? Si Joseph. Tibuok kalibutan to siya nga famine. Mubita to hinungdan nga nadato ang Egypt ni atong mga panahona kay tanang mga nasod moadto dito mopalit og bugas sa ilaha pero wala to mahitabo kung wala ang tawo sa Dios dito. Amen? Wala ang anak sa Dios dito gigamit sa Dios. So advantage gyud no? Advantage gyud. Provide sa Ginoo sa promise nga dili mahurot ang tao. Kinsang nga tao, kinsang pabor. Noah. Nakaabot tarong panahon na tungod sa promise sa Ginoo, advantage sa iyahang katawhan, nahurot ang uban na preserve. Salamat na lang sa Ginoo. Amen? So ingon ana mga kaigsunan ang provide sa Ginoo. Advantage to become His righteous people, assurance, then number 3, number 3, the purpose. Arita magdugay-dugay. Makita na to, balik ta sa atong gibasa. Dili na nato ablihan ang uban nga mga verse nga naa dinha kay mamaora siya. Pero arita kay balikan man ako nag-abri niya diha kay mamaora man diri sa ubos. The purpose in His provision. Number 1, the provider, the promise whom He provide, the purpose in His provision. Mubalik ta. Philippians chapter 4. Wala ba ta kabalo nga kining pag-provide sa Ginoo sa panginahanglan sa Kristohanon nga gamiton pud na sa Dios para pagpreserbar sa gospel? Ngano man ingon si Apostol Pablo? Makapadayon bagod si Apostol Pablo sa pagwali sa maayong balita kung wala pa'y church nagpaluyo tayo. Tanawa. Verse 15. Karon kamong mga taga Pilipos, nasayod usab, nga sa sinugdan sa maayong balita, sa diha nga ako mibiya gikan sa Macedonia, walay iglesia nga nakigambit kanako, mahitungod sa paghatag ug pagdawat, gawas kaninyo lamang. So, inani ba? Kani di ay pag-provide sa Ginoo na i-purpose. Amen? Hinaot unta masabtan nato Kristohanon nga ang bisan na sa atong mga panginahanglan, promise sa Ginoo nga provide siya, dunay purpose. Nganong pialan ka sa Ginoo, nganong tagaan ka sa Ginoo, nganong tagbuon sa Ginoo ang imong panginahanglan, dunay purpose. Nga dili nga para lang nga sa atong kagalingon, no. Ang purpose diay sa Ginoo for the gospel. Nga mapadayon ang gospel, mapakuyanap ang gospel. Kung pananglitan karon sa Dios ang tanang dungog pagdaig pasalamat. Kung si Pastor Chris sa unang panahon nagpabilin pa to didto sa Talisay. Oh, na si doktora. Sunod man may aning doktora. Pila na kabuk dito? Og dito ro tutaman, og wala siya nangayo og dako. Be. Og dito ra tatanan. Wala siya nangayo og dako. Dayon wala siya nangayo og daghang o dako nga panalangin. Pila ka misyonaryo na ang ato ang natabangan. Amen? Dili lamang gamay ra sinuod tinuod na gamay ra ang gikan dinhi kay wala man tay Bible school. Di man pareha sa ubang mga church nga naay Bible school sila, mo daghang mga misyonary. Ba't natin mga mission nga gipang-adapt? Pastor Sudi, Pastor Kalimpong, Pastor Jojo, Pastor Ray. Aw kanang isa mo, pastor gihapon, kay dili gikan. Oh. Pastor Titong. O
Ug dito ra tataman. Ug walay blessing. Tawa ra. Sumabit na nga Kristohanon. Di kita babalaka sa atong panginahanglan. Amen? Na ay provider, but in purpose. Nga hatagan man tuod ka sa Ginoo sa imong panginahanglan, but ang imong panginahanglan na ay hatag man sa Ginoo, but doon ay purpose. Munang dinhi nasabtan sa nga ni Apostol Pablo, nasabtan niya, gipasabot niya dito sa katawhan sa Pilipay. Ningon sa verse 16, kay bisan sa Tesalonika, kamo mipadala sa makausa og pag-usab ngadto sa akong panginahanglan. Tanawa. Sumubitaw na nga church, salamat ha. Dako jud kaayo mong part ang blessing nga gipiyal sa Ginoo ninyo. Then inyong gisuporta sa buluhaton sa dalama. Amen? Naingon ana na tungod sa pag-provide sa Ginoo sa inyong panginahanglan ug kamusan nga naa kasabot sa inyong panginahanglan nihatag pod gigamit sa Ginoo nagpadala sa buluhaton. Pastore, kita ko sa building ni Pastore. Amen gyud kayo. Pastor, kanang atubangan ba? Nagampo biya ko nga ihatag sa nadawon na namo pastor. Amen. Tinan mo kami sa Jiki nagampo mit suluyo. Nga ihatag to sa likod. Pastor, kana bang sakyat at bang ba? Gikural ba to? Di ba? Gikural to? Pangayoan na. Pastor, wa may abang, wa may bayad ng mangayo ta sa Ginoo. Ngayo lang ko ta. Kami dako kayo mig pinangayuan sa Ginoo. Ko Lord, nagsige mig hunahuna. Magsige magingot hisgot sila nga. Campsite. So hunahuna, ang dako gyuta dito. Igagaw man ani. Nya mo may buntod-buntod ba, layo sa baha. Maluwas ka ning mga tawhana, no? Dayon ka nang tinud-an lay nga maluwas gud ba? Dayon makibalo sa ministry. Dayon, Lord, ikaw na bahala kung saon ni mo ni, basta kinaasa kong desire nga, nindot nga na ay campsite dito. Ngano? Way signal. Di mayabag ang mga kuan dito text. Unya ang tubig, abunda ba paambak mo suba? Di, wala problema sa tubig. Oh. Hindot ba? No? Pwede mo siguro, Lord. Itugyan lang na muna ni mo. Bahala na ka diha. Mintras basta kay buhi pa may, kung sa'y makaayo, nga magamit sa buluhaton, ikaw bahala, Ginoo. Pero salamat. Kay naigingon diha. Lord, ang among needs, tagbuon, nimo, pero doon ay purpose nga mapadayon ang gospel. Lord, tabangi lang mi. Pero sometimes, doon ay mga ihatag sa Ginoo, pero murabag, makurat. Tanaw na to sa 1 King. 1 King chapter 17. Mabless ko aning babayi, tanawan ning babayi. Na-preserve ang trabaho sa Ginoo. 1 King chapter 17. Verse 8 to 15. And the word of the Lord came into him, saying, Arise, get thee to Sarephath, which belongeth to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. So he arose and went to Sarephath, and when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there, gathering of sticks. And he called to her and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. And as she was going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. And she said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but an handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering
two sticks, that I may go in and raise it for me and my son, that ye may eat and die. And Elijah said unto her, Fear not, go and do as thou hast said, but make me therefore a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and thy son. So kani bang inani ba nga senaryo ba? Kani bitong gihimo sa Ginoo ni Elijah nga paadtuon kag widow? Unsa ang purpose ba sa Ginoo nga gi-provide? Pero si Elijah nagdalag blessing. Nakita dai didto ang ngano nga paadtuon gid siya sa widow. Kay nakita sa Dios nga ang widow one pulse move na lang. Isa na lang ko kakananan, patay na sila. Pero gidala si Elijah didto aron mapadayon ang unsa? Trabaho sa Ginoo ba? Gahom sa Ginoo ba nga taliwala sa mga panginahanglan? Sometimes murag mo takilid-takilid ang kinabuhi, pero naa ang provision sa Ginoo. Himatyaw na ang duha. Pero nakita nimo ang pag-provide sa Ginoo sa ilahang panginahanglan. Nya hangtod kani pag yung napanalanginan ko pagayo ani, kay kana bitong hangtod ilahang pag sa verse 15, and she went and did according to the saying Elijah, and he and the house did it many days. Kana bang gitawag og many days? Nagpadayon si Elijah dito. Nakakaon pa gyud sila sa daghan pang mga adlaw. Then ang istorya nabalon pa nato hangtod karon. Amen? Naghatag nato uba og encouragement ba nga? Usahay murag apiki na, murag alangani na, murag gyud og alanubya na, kani alanubya na biyan eh. Pero naa gihapoy paagi nga pangitaon ng Ginoo nga ang iyahang promise ma-provide gyud ngadto sa panginahanglan according to His purpose. Para nga naay ikasulat sa Biblia aron mabasa sa nagsunod nga henerasyon. Kani bitong history nga naa sa Bible gikan sa Book of Genesis, naghatag naman nato nig challenge karon. Nga ang Ginoo sa una og hangtod karon, kung ang Ginoo nakahimo sa una og hangtod karon, makahimo sa ni sa unahan pa. Nganong gihimo man na sa Ginoo ang needs? Muna nga sometimes murag apiki, pero matingala gyud ko. Asa ka? Salamat Pastor JK, salamat. Nag-text akong anak. Say ba? Pa. Exam na mo sa Lunes. Dayon, mubayad ko og Sunday sa hapon. Ingkunak, ampo ta ha. Dati panginahanglan. Karon, ampo ra gud ta. Lord, asa may panginahanglan na no? Asa man dapit iagi nimo ang katubagan sa among mga panginahanglan sumala sa imong gisulti. Lord, asa man dapit kanus aman ay panginahanglan. Grabe gid ang Ginoo usahay kitang tawo no maratol. Maratol to usahay. Ingon Pastor JK. Pastor, wali ka Wednesday? Harbly Pastor. Okay, amen. Ampo lang ta sa mensahe. Tagaan man ko niya og 10,000. Pastor, ikaw na bahala na, Pastor. Di padas kong anak. Pag pangutana dahil niya pagka-Domingo, 100 lang dahil ang bayro nun. Kung kabuang, naratol. Usahay, makaingaw lagi ko. Hashtag yung gibaga. Makurat-kuratan pa ta usahay. Kaya pangutana dito, pagbayad ito, 100 lang dahil bayro nun. Ay, naun sa mga katarungan. Anak, kurat-kuratan sa tanim mo siya. Lagi pa, 100 naman lang dahil akong bayro nun. Ikaw, ay, pondo na din ha. Kay gamito na. Amen? Na usahay ba kanibitang pareha ning babae ba nga usahay mupunit na lang ka og duha ka bookstick murag ending na ni Lord murag mao na gid ni. Pero wa day ka kibalo nga mas taas pa ga-advance na daan ang Ginoo og plano. Tanawan ning babae. Duha na lang ko ka stick. Mo na lang gito ihang pagtaw. Diri lang gini taman. Nak. Diri na tataman. Wa na last na ni. Nakitaan sa Ginoo. Hoy, Elijah, adto to sa ripat. Naibalo dito. Kaya nagdala da isang blessing.
para nga mapreserbar ang balo ug ang bata. Di. Ngadto. May nga ang balo, mao man pataya ug ako mo ning kuanon, patay naman sige una. Pero wa sa kabalo nga katud ay paagi. Nga naay provision according to His purpose. Pangayo ug dagko kay para sa kahimayaan sa Ginoo. Pangayo ug nindot kay mahimaya ang Ginoo. Muna din the purpose para for the need of the gospel, for the fulfillment of promise. Number 2, sa part sa number 3 sa purpose. Di gyud matuman ang gisulti sa mga nasulat sa promise sa Ginoo kun dili moagi sa atong kinabuhi. Di gyud. Kanang pag-ingon sa Ginoo. Ato tanawon. Genesis chapter 3 verse 28. 3 ba ni? Chapter 3. Kang Abraham. Ang promise sa Ginoo ni Abraham, kalayo. Pero tanawa. Genesis chapter 3, makita nato na ang purpose chapter 3. Di ba nakabenepisyo ta? Ang purpose Genesis dili Genesis. Katong Abraham. Kang Abraham. Katong kang Abraham. 5th. Genesis 12. No? 12, dara. The Lord Number 1. Now the Lord had said unto Abraham, Get thee out of thine country, and from thine kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. Na tinuod ni wa para sa ato na tinuod ni. Back to Galatians chapter 3. Kanus ani na fulfill. Dito sa book of Galatians nga naapil ta sa promise sa Ginoo nga manununod ta ani. So samtang ang katawhan sa Israel sigig fulfill ang Ginoo sa promise niya, pagkasangko nga niabot si Christ nakabenepisyo ta, mao nang ning subay o sa nang gitawag ba og ning ni dagaya o ni dagayday pud ni sa atoa nga bisag Gentiles ta nahidugtong ta sa promise sa Ginoo nga I will bless thee and thy seed ug sa imong kaliwatan. Na Galatians chapter 3 verse 29. So manununod ni Kristo, mao ri gini atong kanon, mao ri gini manununod ni Abraham tungod ni Jesus Christ. And if ye be Christ, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. So mo nang lahi gyud ta. Nabantayan jud na nato. Kamo wa mo kabantay pero kabantay na gid siguro mo. Lahi gyud ta. Amen? Lahi gyud sa uban. Kay ngano? Nakabantay mo atong pandemic time. Pandemic time, di ba? Famine. Pero ambot si Pastor Chris nahimong Joseph atong panahon na. Ambot to, natingala bitaw gyud ko ato gyud. Sa Jer, pagkuhag bugas dito Jer. Karga butang ko bugas sa L3. Sunod na ta, permahi lang dito. Nag-stack og purting daghanang bugas diha. Dayon, bing pag-anay. Gaanay. Di ay naada ay pandemic nga mo abot. Dahil karon kinsa man mo ay kinsa may naidaghang bugas ato nga nakapanghatag sa mga Kristohanon be. Kami magid ato kay sa kauban ako nang hatod atong bugas gikan sa tipaan, kalabasa. Kay daghan po kay itong gikumpra kalabasa. Sayote. Hala hato didto. Nag-ihaw baboy gikilo-kilo, gipang hato didto. Di ba no? Nakataban tayo mo nahatdan po mo ato? Ana ko ba yung Lord?
Sakto gidi ay. Nitagbo ka sa panginahanglan sa church nga naa mi pagkaon diri according po sa imong purpose nga gamiton po mi nga makahatod po sa need po usab sa mga Kristohanon. Di naman kagawas sa mga Kristohanon ato kay na may mga sakop ni doktora dito sa mag-agi-agi dito dalag L3 hantod no naalaan pa noon mi dito nga nag-L3 mi gilayas man ako na akong asawa dito. Hasta pang mga tao basta magtapok manalagan atong kasagingan. Maglili dahil L3 mga pulis na. Ya pag adto dito ay si pastor man na. Pero kapanghatag ta. Ngano man? Tungod na po sa promise. Amen? Nga, i-provide na gid sa Ginoo according to His purpose. Magpadayon ang gospel, dayon, mapreserbar usab ang nagsunod nga mga henerasyon. Kani bitong blessing na to, maglantaw ko sa ila Sister Merlene. Anak ko bahin ko, Lord, kani bitaw ning blessing, no? Muna akong gingnan akong anak, ikunak. Ayaw ka kontinto nga magsigila kag trabaho. Ngano? Pag abot sa panahon nga di na kakakaskog, kanang imuhang sweldo, retire nimo, taman ra na sa imuhang maintenance unya. Ang himuon nimo, mangayo ka sa Ginoo og nagi imuhang negosyo. Ngano? Ani ha? Ako ikanta niya. Mo ni ako ang naasaw kasing-kasing. Naibog ko dito sa ubang mga pastor nga nag-apil og camp. Kuyog ilang asawa, ilang mga anak. Gitan-aw po na ako, ngano nakakuyog ni ilang mga anak? Imposible, purgwa ni mga trabaho. Aw di ay, nganong magkakuyog? Mao may mga boss di ay. Di, may man tong boss ka, kay bilin na nimo. Kunak, na-emission ka pa rin siligan, kuyog ta. Ibilin na sa imong sakop. Ikaduha, klaro na nga bunga. Kay pasimbahom na nimo. Close Domingo, simba tatanan. Dahil before magas abre, okay, magampo. Dayon, hindi panira, Bible study. Marag doktora ba? Anak. Pero, di isumbong na sa Ginoo. Musta mo na ako nakita nga nindot. Kay puslan man, nga naamo diha. Manarbaho na po ka. Karon wala kasimbang Domingo. Siya pa'y boss ato. Di, dala to siya mga tao dre. Amen? Nga naman. May doktora, kay siya may boss. Di. Itong Domingo, dala niya iya mga sakop, no? Tanaw ko sa kanang picture ba? Picture ba sa JK? Kita na ko itong mga taga-center. Kag dili pa tubo si doktora, manguyog ka to. Sister Merlene, og dili ka boss, manguyog ka na uban imong mga sakop. Anak. Bus lang nga naka diha. Lisod pag mayon ko nga, nak, mamana ka og pastor. Kita na magbuot. Ang Ginoo man, kung may negosyo ka, then ang pastor ni, ang kuha mo, mapastor, o di, may problema. Inana ba? Inko, dito sa church, ka-train naman ko dito og mga leader. Mag-train na sad ko, magsugod na sad ko train og Sunday school teacher. Dahil mag-train na sad ko og muwali. Kung di man mahimo, kay magkatiguang mo ta. Isa pa yung puli. Train. Kaya nga no, nabati naman ako ang provision sa Ginoo. Naa naman. Sa grasya sa Ginoo, naa na yun. Na-enjoy namin sa ministry. Bisag usahay magtan-aw ta nga ang mga young people, uban mga Kristohanon, simba ron ko Domingo, pagkasunod Domingo wa na sad, dayon pag tunin mo dito nagbaraha. So, murag mag-goal ta gamay pero sige lang. Ang gisulti sa pastor, ang gisulti sa Ginoo, iwali naman. Sila ang Ginoo may trabaho, imo na Lord. Pero tinuod na, ko Lord, according sa imong purpose nga gi-provide imong kinahanglan para sa ministry, para sa mga nagsunod nga mga henerasyon. Nang gipray na ko, mapuli nga pastor dito, nindot na, yahay na. Na siya church. No. Kay, mga tigok, may kong asawa. Di ba, no? Pagkatigok na mo, ang mga anak, di mapuli. Ito sila mapuli dito nga pastor. Di na siya maproblema. Di ba? Nga ang giprovide sa Ginoo sa amo ang panginahanglan, natagbo ra, ding nabutang sa ministry.
na purpose, nagamit po, napadayon ang buluhaton. Amen? Nga, nindot kayo nga mo, biya taning kalibutan ha, nga ang blessing sa Ginoo, ang pag-provide sa Ginoo sa itong pinahanglan, according His purpose, napadayon. Nga, pag-preserve sa gospel, nagsunod ng mga henerasyon. Then, katapusan, for the good testimony of God in the future end. Kani bitong trabaho sa Ginoo sa atong kinabuhi ron. Matreasure be kana Pastor Chris nganong isigutan pa man nato Pastor Chris be? Unsa da ang trabaho sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Chris? Nagkita ko nga dula sila. Youth alive versus truth alive. Tas ba do? Nakita ko sa post. Asa man tong mga bata kung wala pa si Pastor Chris? Nganong magkakominto man sila dito nga pastor, salamat sa imuhang kinabuhi nga gatudlo namo unsa di ay values kinabuhi. Di nasunod nato ang trabaho sa Ginoo na natanaw, balik tanaw sa mga nagsunod nga henerasyon. Kita muna giingon sa verse nga Ecclesiastes mo siguro. Laing generation nga moabot mubiya, laing henerasyon nga moabot. Laing henerasyon nga moabot. Ang pangutana, unsa may mahinumduman, mabalik tanaw sa mga nagsunod nga henerasyon sa atong kinabuhi, isip Kristohanon, nga gipramisan sa Ginoo, I will provide, but my God shall supply all your need according to His riches. Purpose. Kanindot tanawon, mahinumdum ta. Ang drawing ni Pastor Chris, matanaw ni sa atong mga apo nga nahimo. Ako magsigil lagi ko gisgot ni Pastor Chris kay wala man ko wala si Pastor Chris. Ngano? Dito, biskutan yun ako, Pastor Chris. Bisag asa ko magwali, ubang mga simbahan, hisgutan yun ako. Kay hapit 50-50 sa akong kinabuhi na disciple ni Pastor Chris. Munang pag-ingon niya, ay kahadlok, Jer. Madlok. Mag-mission, man. Ang Ginoo sa una nga nailhan ni Pastor Chris, mo po'y akong nailhan. Gikan po sa gitudlo ni Pastor Chris. Kristohanon, kung mahadlok pagali ta sa kanabitang needs na to, kulang lagi ka pagkaila kinsa ang provider. Ikaduha, wa lang ka kasabot sa promise nga ang Ginoo imuha ng papa. Imo ng ginikanan. Iyahan na kang katawhan. Unya, sure gyud na nga ihatag sa Ginoo kay naa siya purpose nga gamiton ta para sa managsunod nga henerasyon. Mapadayon ang gospel, mapadako ang ngalan sa Ginoo. Mapadako man gyud tinuod. Ako lang giingnan ko dito, naimo dito. Usa na po na ada pastor imong gibuhat diha. Dito ni mo kalit duol dito. Kaya nagbuhat mo ko building dito, kuan dito, payag-payag ra gud to God, two story. Usa na po na imong gibuhat diha pastor. Ingko kaning babaw tulganan ni, then kaning ubusan ni kananan. Dako na nagasto no. Ingko ang Ginoo man po'y nagtagbo sa panginahanglan. Mga dato ng mga baptist no. Was na kabalong ang Ginoo may dato, amen? Sa kabalog yun. Nakaroon, parking, atras man ang yilo nga dump truck. Li-li di umataw. Gablihan man akong gate. Sulod mang dump truck. Pila po na, pastor. Ingko, 4,500 na. Then ipahangyo ko, 3,000 na lang ang dam. Dako kay man dump truck ba? Pagkagabihing sulod naman po itong bunggo, nagkargag kahoy. Li-li na po mga tagas-liog. Dato gidain ang baptist, no?
kita nga nakaila sa Ginoo, di na ta maharatol nga ingon anaon, amen? Excited na ta nga himuon sa Ginoo. Sunod, nibalik nyo, grace sa Ginoo. Lahi na pod. Kay kung muundang ka sa imuhang needs, muundang mo pod ang Ginoo provide. Di magsigit ang nga naay needs, araw na apoy provision kanunay sa Ginoo. Mao gid ako nasabto, ang mao di ay nino, sigog balik-balik pa. But my God shall supply all your need according to His riches. Sa ato pa mo provide ang Ginoo sa atong panginahanglan, basta doon natay panginahanglan mo provide ang Ginoo. Adi ta mo undang og panginahanglan aron dili sa mo undang og provide, di ba? Bahalag gulang na. Pero kita jud nako naagid ay. Kulod, aham na mi mangaon. Nay mag-working na mo, alangan mo patulugon na mo di ana, naapod mi di ana. Di, kulod, magbuhat mi di ari ni. Kan-anan sulalom. Nya, ingon po tong isa dito. Pastor, simintuhon nato na diha. Ang tag-iya sa yuta mismo, gid ba? Simintuhon nato na. Ikaw, isa. Kay, di biya lalim. Isa, sige, pagkita ato paagi nga masiminto na. Kulisod man yung politiko mo istorya. Ay lang. Ang ginuura na. Yung saan man mo ng pikaskilid. Nga kana, bay lami man siya butangan og anak. Kaya naglikod-ling siya. Diyan mulay mi siya butangan og kuan na iko. Butangan pa man ako ni siya ani siya sir og kuan kanang sukdo ba. Kay parkinganan sa kanan. Isa buguya gini mo iko dili. Nakailalang ko sa kong Ginoo ba. Oh. Butangan ako dag parkinganan. Silunganan. Oh. Amen. Si Apostle Pablo, nagsulti siya, but my God shall supply all your needs according to His riches. If there is a need, there is a provision. That's why plus total equals ayaw undang pangayog needs o naay needs aron dili mo undang ang provide sa Ginoo. Amen? Anindog ta. Lord, salamat sa gamay nga challenge sa imuhang pulong. Salamat nga imong pulong di gid mausab. Kami ngayong mga katawhan nagkinahanglan gyud nga makumbinsi mi sa imuhang pulong. Kay porti gid ay kanindot sa imuhang pulong. Nya ikaw nga Dios mutuman gyud unsay saad nya advantage mi kay imo ming katawhan. Unya daw na day kay tuyo. So salamat nga nasabtan namo nga ang imong pag-provide do na day katuyuan. So salamat Lord para ma-spread out more ang gospel. Then naay nindot nga history sa among kinabuhi nga ikaw nagtrabaho, then ma-glorify, mahimaya ka. Salamat Amahan sa imuhang pulong, silyuhi nga magpabilin sa hunahunag kasing-kasing, nga maghatag gini og kadasig sa matag usa, nga more pa nga mo long sila og more blessing sa ilang kinabuhi. Og padayon kang mag-uban, bisan pa man nga magabulag-bulag may gikan dinhi nga naa gyud ang kimong kamot pagasapnay og makaabot gyud nga walay kakulian sa matag panimalay. Ug andama sad mi ugma sa lain nga mga buluhaton. Ug ikaw Ginoo moy among tugyanan nga magpanalangin, maghatag may panglawas bisan pa man Ginoo sa among mga panginahanglan ikaw magatagbo. Among gipangayo giampo, gihatag ang tanang dungog pagdayeg salamat sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Okay, so i-recite na to. Gihimo, ready go. Gihimo na ako nga kapartner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Kapartner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela. Sa akong pagkiglambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian. Sa tibuok na akong kusog og hangtog sa akong katiguangon, ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga moabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo. Madagayaon og malig-on nga kaugmaon alang kanako. Mahimo nako nga magmalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mobiya sa buluhaton sa Ginoo. Mahimo nako nga makabaton og trabaho nga dili isalikway ang akong pagkakristohanon. Mahimo nako nga magmalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako nga makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo nako nga magmalampuson sa pag-eskwela og trabaho nga dili mawad-an ang panahon sa Ginoo. Ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good
success. In behalf, Pastor JK ug Pastor KD, God bless niyong tanan og mayong gabi.